nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita, may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Kung ano ang nakikita ng ating tarot sa ating gobyerno. So, pag sinabi pong gobyerno, ito ay pangkalahatan na po. So, tarot, ipakita mo sa akin kung ano ang nakikita ng kapalaran sa tarot ng ating gobyerno ngayon. Yan. Tao, politika, pangkalahatan. Ay naku, agad-agad. May isang tao po dito. May isang taong tatayo. Bata pa po ito. At ito po ay magiging isa uling katipunero. Isang batang lalaki sa politika. Bago ito, at ito ay bago pa lang na, kumbaga, namomotivate sa larangan ng politika, pero siya po ay maninindigan. Isang batang politiko. Inuulit ko, maninindigan po siya at lalaban po siya sa ating gobyerno. Hindi laban na sakitan, kundi laban na wag ihinto ang ipinaglalaban ng iba ring kabataan tungkol sa korupsyon. Ito po ay isang baliktad na sitwasyon kung saan ang aakalain po ng ang aakalain po ng iba ay nananahimik. Ito po ay pananahimik ng isang dating sitwasyon. Yan, nakita nyo, nakabaliktad. Kung saan ang akala ng ating pong gobyerno o ng mga taong nakaupo ay tahimik lang ang sitwasyon, pero hindi po. Ito po ay isang nakakawindang na revelasyon kung saan ang mga tao o politiko na dating umusig, lilinawin ko pa, ito ay isang sitwasyon ng isang politika o politiko. Tao at politika po ito, Tao at sitwasyon ng politika. Kung saan ang akala nila ay nakukuha nila ang simpatya ng mamamayang Pilipino. Ito po ay mga nakaupo kung saan pinipilit nila na habulin ang mga sitwasyon upang maging karapat-dapat sila at maging maganda sa mata ng mga tao. Kaya lang po mababaliktad po at matutwist. Bakit? Matutwist, mababaliktad ang sitwasyon. Hindi na nila mapapaikot ang mga tao na maniwala. Aroy, bakit ganito? Lalong sisiklab ang galit sa puso ng mga tao sa mga nakaupo na may kinalaman sa flood control. Ibig sabihin po, hindi mamamatay ang usapin ng flood control at ng korupsyon. Sa halip, ito ay bubuhay ng mga patay. Ano yung bubuhay ng mga patay? Ang ibig sabihin po dito, may mga maglulutangan o maglalabasan na mga tao. Ayan po yung mga tao na nawalan ng buhay. Ibig sabihin po, ang ating gobyerno ay malulugmok sa isang sitwasyon kung saan mabiblame sa kanila ang lahat ng mga namatay na tao. At mula dito,
mag-iisip na po ang sambayanang Pilipino upang lalong magkaroon ng malalim, ito, kaya nga po sabi dito, malalim na pagdarasal na magbago ang ating gobyerno. Uulitin ko po ha, malinaw. Mga namatay na tao po ito. Maraming namatay na tao na muling mabubuhay. Ibig sabihin mabubuhay, hindi yung kanilang katawan, hindi yung kanilang kaisipan. Kung hindi mabubuhay ang mga kwento at mabubuhay ang mga taong lalaban para sa kanila upang mabigyan sila ng hustisya. At again and again po, kaya nga po nakalagay ito, ang mabiblame po ay ang gobyerno natin o ang mga nakaupo sa gobyerno natin. Ito po ang nakita ng tarot. Maraming sitwasyon ang magaganap, unexpected, na maaaring, ito pong taong ito kaya po may dugo, tapos may puti, tapos may gray, ang ibig sabihin po nito, may mga batas, ito po nahulaan ko na dati, pero lumabas po ulit dito. Ang ating gobyerno ay masusupresa sa isang batas na pang international. Kumbaga, isang panukalang batas na bigla na lang susulpot at makikialam upang alamin ang katotohanan dito sa problemang dating kinaharap ng ating gobyerno na flood control, corruption, and especially etong lalaking ito na naitapon sa isang malayong lugar which is the ICC, makakalkal lahat. Isang malakas na puwersa, isang banyagang batas ang magkakalkal at makikialam at makikisimpatya sa mga Pilipino upang alamin ang katotohanan doon sa flood control. Tatlo po yun sa flood control, doon sa corruption, kung ano man pong corruption ng mga sangay-sangay ng gobyerno, at sa pagkakulong ng isang matandang lalaki na ngayon po ay nagdurusa at may dinaramdam sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang dugo. Yan po ang nakita ng tarot. Isang lalaki, again, politics po to. Isang lalaki ang ngayon ay wala sa posisyon pero siya'y nananatiling binoto ng bayan, ng mga tao, isa siyang batang lalaki. Ang magiging matinding kalaban ng ating gobyerno at delikado ang buhay niya. Mag-ingat po ito. Isang batang lalaki, again po isang batang lalaki, ang delikado ang buhay, ang past life niya ay parang katipunero, na magiging matinding kalaban ng ating gobyerno, ang nanganganib ang buhay, at maaaring ito ay, kung hindi po ito mag-iingat masawi sa pamamagitan ng aksidente, pag-aksidente, or abduction, or ikidnap. Kaya mag-ingat itong batang lalaking ito. Ito po ay kumakalaban po ito sa gobyerno. Ang kanyang parang makikilala siya bilang isang lumalaban sa gobyerno. Paano ko po nalaman na lumalaban sa gobyerno? Nakabaliktad po siya. Tapos po, nakita nyo pula, ginto, at asul. Hindi po ba ang bayan natin ang ating bandila? Kaya lang po siya ay parang itataob o ipapatahimik. So mag-ingat po ito. Sana naman po huwag mangyari ito kasi parang nakita ko naman sa batang ito ay magaling siyang politiko at tapat siya. Ayaw lang niya ng magnanakaw. Yan po. Sana po ipagdasal natin na huwag itong mangyari pero nakita po ng tarot. Sinasabi ko lang po. Higit sa lahat, Panginoon, dasal po tayo. Pero sana po, kung sino ka man, mag-ingat ka. Marami ang naghahangad ng iyong pagkawala. Ang mga kalaban.
ang kamatayan ng isang tao, kung ito'y matutupad ayon sa tarot at hindi ito makakabalik ng Pilipinas, pag-uumpisahan po ito ng isang napakamadugong sitwasyon. At ito po'y nakatakdang mangyari sa oras ng kamatayan din ng isang tao na minahal ng sanlibutan. Sana wag naman pong mamatay yun, taong yun. Sana makauwi po muna siya. Pero in this term, kailangan dasal ng buong sambayanan. Pagbagsak po, ito po nakabaliktad. Pagbagsak o paghina ng isang namumunong mga mambabatas. Maaring alam nyo na to, ang ICC. At yun po ay naihula ko na before. Ngayon, bumalik ulit. Ang ibig sabihin po nito, mararamdaman ng ICC na napakalaking damage sa kanila ang sitwasyon ng paggalaw nila sa dating presidente. At mula dito, magigising po sila. Ang masakla po sa pagkagising nila, marami na po ang magsusunuran ng mga bansa upang hindi sila arugain o tanggapin bilang isang kasanib na batas na lilitis sa bawat bansa. At maaaring ang kahinatnan po nito, kung hindi ito palitan, ito ay buwagin. Pero ito po ay, kaya nga nakalagay po dito, ito po ay pinag-iisipan ng mga bansa. Hindi po isang bansa, hindi dalawang bansa. Malalaking bansa na sasama ng maliliit pang bansa. Ay. Isang sitwasyon kung saan makikialam ang isang malademonyong kapangyarihan. Ayan po papaliwanag ko sa inyo. Malademonyong kapangyarihan. Bakit po malademonyong kapangyarihan? Ibig sabihin po nito, ito ay isang kapangyarihan na malakas, sobrang lakas. Hindi po ito kapangyarihan ng pera lang. Ito po ay kapangyarihan ng pagiging absolute. Malakas na kapangyarihan po ang parating na didisiplina sa babae at lalaki. At ito po ay matatanggap bago matapos ang terms ng babae at lalaki. Isang matinding hindi ko alam kung gulo po ito. As in parang kumbaga sa isang sitwasyon na matindi, mabalasik. As in, nakakatakot. Ang bigla na lang po ito mag-emerge at ang magiging target nito, maaring batas din po to. Maaring isang bansa din po to. Basta matindi po ito, kumbaga, kaya malademonyo sinasabi is hindi po pwedeng i-stop. Ang makapangyarihan talaga to. Ang didisiplina sa isang babae at lalaki na, syempre, pinag-uusapan po yung politika. Kung sino, representative lang po itong babae at lalaki. Ibig sabihin, maaaring ito ay ang mga namumuno kung sino man. Namumuno sa bawat sangay ng gobyerno. Bawat sangay, ibig sabihin, iisa-isahin po ito. Kaya hindi po pero magiging hustisya ito para sa mahihirap. Kaya yung pong mga nakaupo na sa tingin ninyo kayo'y corrupt, sa tingin ninyo kayo may nagawang hindi maganda, sa tingin ninyo po ay may natapakan tayo sa gobyerno. Mayroon pong parating na matinding disiplina na haharapin ng mga nagkasala. Ito po. Yun po ang nakita sa ating gobyerno ngayon. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako
Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Ako nananawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nanawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ni Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-aaklas. Ako po nananawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga. Stop.